Welcome to News 5 Everywhere. Aling oras, 6:07 umaga, tuloy po natin ating morning balita. Inamin ni Pangulo Aquino na may nabisto siyang irregularidad sa paggamit ng pondo mula sa DAP o Disbursement Acceleration Program. Pero sa kabila nito, hindi pa rin daw aalisin ni Pinoy ang DAP. Naritong report. Bago pa man umalis ng bansa, paulit-ulit na ipinagtanggol ng Pangulo at ng Palasyo ang legalidad ng Disbursement Acceleration Program o DAP. Hanggang sa APEC Summit sa Indonesia, dinepensahan pa rin ito ni Pinoy. Pero kahit suportado ang DAP, inamin ng Pangulo na posibleng naggamit sa maling paraan ang pondo na galing dito. Siya raw mismo, nabisto ginawa ng isang mababatas na hindi na niya pinangalanan. 5 milyon piso raw ang hiniling nito na pambili ng questionableng gamot. Medicines ang request category sa DBM. Nung napunta na doon sa implementing agency, naging anti-dengue medication. There's no such thing as anti-dengue medication. Yung vaccine is still being developed for all 4 varieties. May nasilip pang irregularidad. Wala pa rin daw balak si Pinoy na alisin ang DAP funds na malaki raw ang may tutulong sa mahihirap. There are services that are needed by our people, especially on the extreme margins of society. Through no fault of theirs, no, is suddenly going to be removed. Hindi naman yata fair yun. Tulad sa issue ng DAP, kumpiyansa rin ng Malacanang na kayang sagutin ng Pangulo ang mga tanong tungkol sa 130 billion Malampaya funds. The President can confidently defend his position on how this administration has spent funds from the Malampaya project. Nauna na kwestiyon ni Senador Ralph Recto kung nasaan ang bilyong-bilyong pondo sa Malampaya. Sagot dito ng Palasyo, nasa National Treasury ang pera at hindi pinaghatian ng sinumang opisyal. We can assure the good senator that the 130 billion or at least the balance of it is not sitting in someone's bathtub. Dahil naman sa dami ng aligasyon ng katiwalian mula sa PDAF, DAP at Malampaya, kikilos na rin daw ang simbahan. Eksakto alas 12 ng tanghali sa Biyernes, sabay-sabay na patutunugin ang kampana ng mga simbahan sa buong bansa. Tatagal ito ng 3 minuto. Ito raw ang paraan ng mga taga-simbahan para maiparinig sa sambayanan ang pagtutol nila sa paglustay sa kaba ng bayan. Paolo Bejones, News 5. Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2013.